Ano nga ba yung dapat gawin kung sakali nakakakuha ng error message katulad nito kung nag-a-apply ng loan sa SSS? Also, pag-usapan na rin natin kung paano nga ba mag-apply ng loan online lang. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung SSS online account kung saan pwede ka nang mag-apply ng mga benefits or ng loan online. Kung gamit nyo naman yung phone ninyo, ito yung menu kung saan kapag kinlik nyo yan, makikita ninyo yung iba't ibang pagpipilian. Sa case natin, mag-a-apply tayo ng loan. That's why piliin natin yan. And then, piliin na lang dito yung loan na gusto nyong i-apply. Pwedeng salary, calamity, pension, or condonation loan. So, try natin siya dito sa computer ko, loan, salary loan. At may error tayo na you have no 6 contributions for the last 12 months. Last contribution considered ay last year pa, December 2024. At ngayon kasi ay May 2025 na. Kapag chinek ko yung dashboard, pumunta dito sa View Contributions, makikita ninyo na wala talaga ako naging hulog noong 2025. So kung bibilang tayo ng pabalik, katulad nung sa error message kanina, dapat kasi for the last 12 months, meron akong at least 6 contributions. So dapat, April 2025, pabalik hanggang May 2024, meron akong 6 contributions. Yun nga lang, meron lang akong 3 dito. That's why hindi talaga ako makakapag-loan. Pero kung sakaling nag-loan ako ng October 2024, bibilang siya ng 12 months pabalik at makapansin nyo, may mga contributions naman ako dito ng more than 6 months. So kapag ganyan, pwede mag-loan pero since ngayon ako nag-loan at hindi nga ako nakaroon ng 6 monthly contributions for the last 12 months, hindi tayo makakapag-loan talaga. At bukod pa dyan, may iba pang qualifier o yung conditions na tinatawag ng SSS. Isa na dyan ay dapat hindi ka pa nakakakuha ng retirement benefit or permanent disability benefit. Hindi ka rin more than 65 years old at wala ring record ng fraudulent transactions sa SSS. Gayon din, kung sakali nagkaroon ka ng 6 monthly contributions pero magkakaiba naman yung membership type mo nun. Halimbawa, employee ka dati tapos bigla ka naging OFW or voluntary member, kailangan meron kang 6 monthly contribution para sa latest mong membership type. Katulad ng sabi dito, at least 6 posted monthly contribution under the current coverage or membership type. At yung membership type na yon ay yun yung parang self-employed or voluntary or employee. Pwede ring OFW. So sa case ko, kung sakaling maghuhulog ako ng contribution ng April, May, June, pwede ako makapag-loan na ulit ng salary loan kapag meron na akong 6 contributions. So yun yung gagawin ninyo. I-make sure nyo lang na may hulog kayo ng 6 months from the last 12 months bago kayo makapag-loan dito sa SSS. At ipakita ko lang yung isang account kung saan, halimbawa, May nga tayo nagtatry mag-loan. Kung babalik tayo ng past 12 months, makapansin nyo na itong account na to ay meron siyang more than 6 monthly contribution. Consistent nga siya mula March pabalik. Kapag ganyan, i-check natin kung pwedeng makapag-loan. Click ko tong loan, salary loan, at wala na tayong error message. Dahil meron na rin akong bank account na naka-enroll dito, pwede nang mag-proceed sa pag-loan. Dito sa bandang baba, huwag kalimutan na i-check itong loanable amount. Pwede nyo kasing bawasan. O pwedeng yung pinakamataas ang i-loan ninyo. Pwedeng 40,000 pesos or pwede rin naman 20,000 pesos. Depende na rin sa naihulog ninyo. Halimbawa sa akin, gusto kong i-loan ay yung sagad, 40,000 pesos. Click ko lang yung next. Ito yung disclosure statement. I-review ninyo ito dahil dito nakapaloob yung magiging kaltas sa inyo at yung interest na ipapatong. Download ko lang. Ito ikakaltas sa sahod kada buwan para sa mga empleyado o kung voluntary member, ito yung ihulog mo sa SSS para sa loan payment mo. Ito yung loanable amount pero ito lang talaga yung makukuha, nasa 38,900 kasi nga may service fee at advance interest na tinatawag. Speaking of interest, nandito yan sa bandang baba, 10.47% per annum yung ina-apply sa ngayon. Pero by the time na pinapanood nyo to, possible mas bumaba na ito. Dahil na rin yan sa mandato na nanggaling mismo sa SSS, kung saan yung 10% na interest rate ay ibababa nila papunta sa 8% na lang para sa salary loan, pero sa calamity loan magiging 7% siya, mas mababa. So again, kahit pera natin, yung nasa SSS account natin, pag kinuha natin siya, papatawan pa rin ito ng service fee maging ng interest. So, mas mababa yung interest, mas maganda kasi nga mas mababa yung amortization natin o yung kailangan ibalik sa SSS account para sa susunod na 24 months o 2 taon. Dito rin makikita yung eligibility requirements na pinag-usapan natin kanina. Also, just in case na merong late payment, merong penalty at interest pa na i-apply para dyan.
Pwede ring mag-renew ng loan kapag naka 50% na ng pagbayad at 12 buwan na ang lumipas o 1 taon, pwedeng mag-renew ng loan. So, balik tayo dito sa SSS online account sa application natin. Na-review na, let's say okay na. I-check lang natin to at i-click ang next. Ito ulit yung nakita natin kanina. Sa pinakababa, i-check lang ulit to at i-click itong submit. Ito yung net loan proceeds o yung perang ita-transfer sa bank account natin para sa niloan sa SSS. I-check lang to at i-click ang okay. Hintayin ang confirmation ng SSS para sa ginawang loan. Ito ay halimbawa lamang para sa pension loan. Pero sa salary loan, may confirmation din kayong makikita. Nga pala, para sa confirmation, i-check nyo rin yung email na ipapadala sa inyo ng SSS. Para sa mga employed members, kailangan nyo munang i-inform o i-notify yung HR or kumpanya ninyo para i-certify nila sa side nila yung loan na ina-apply ninyo. At doon pa lang tatakbo yung pag-process ng SSS loan ninyo. Kailangan kasing i-approve yon. Pero sa mga voluntary or OFW, hintay na lang approval ng SSS. At kapag nga na-approve na, wala na naging problema, hihintayin na lang ang pera 3 to 5 working days doon sa bank account ninyo para sa mga online application. Pero kung over-the-counter ang ginawa ninyo, yung pumunta mismo kayo sa SSS branch, mas matagal, 5 working days ang hihintayin. At sa experience ko nga, dati nung nag-apply ako, online application yon 3 working days, hindi kasama yung weekends at holidays sa pagbibilang, nakuha ko na yung pera doon sa bank account ko. And that's it. Yun yung dapat gawin kung sakali nagkakaroon ng error doon sa SSS loan application natin, hintayin na mapuno yung requirement o yung eligibility o yung contributions na nire-require ng SSS. At kapag okay na, pwede na mag-apply ng loan online. At kung sakali may katanungan kayo kung paano mag-enroll ng disbursement account dito sa SSS, pwede nyo nang i-check yung page or channel namin o yung mga link ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!